Ang bawat tao, meron lamang tayong dalawang posibleng maging destiny. Hello, this is Akis. And right now, meron akong gustong itanong sa'yo. No, ikaw na nanonood ng video na ito, naniniwala ka ba sa destiny? Yeah, that's my question. Diba? Do you believe in destiny? And alam mo ba na ang bawat tao, meron lamang tayong dalawang posibleng maging destiny. It's either heaven or hell. At kung tatanungin kita ulit ngayon, no, ikaw ba alam mo kung saan ka mapupunta? Alam mo kung saan yung destiny mo? Are you going to heaven or are you going to hell? Well, originally, no, actually, lahat po ng tao is nakadestined na. We're all destined na mapunta talaga sa impyerno. Bakit? Dahil ang lahat po ng tao, likas po tayong makasalanan. At dahil nga makasalanan tayo, no, yung kasalanan na yun, namana po natin sa ating first parent na si Eva at saka si Adan. And it runs through yung sin, yung curse, or ng kasalanan na yun, it runs from generation to generation. At hanggang ngayon po is talagang laganap pa rin ang kasalanan dito sa mundo. And lahat po ng tao no naman na yung kasalanan na yon, even us, including us. So wala pong ligtas sa kasalanan na yon. At dahil po lahat ng mga tao ay nagkasala, lahat ng mga tao is talagang likas na makasalanan, nag-rise up po yung anger ng Lord, and even in the first place pa lang, even at first pa lang po, talagang nagbigay na ng hatol ang Diyos. Meron na siyang official judgment sa lahat ng taong nagkasala. Diba? And it is written in Romans 6:23. Sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, no, for the wages of sin is death. No, ang kabayaran ng kasalanan ay walang iba kundi kamatayan. Pero ano nga po ba yung kamatayan na sinasabi ng Biblia? Ang kamatayan pong iyon, no, hindi po yan patungkol sa literal death. Kasi lahat naman po talaga tayo is mapupunta sa death. Lahat naman po talaga tayo, mga tao, no, is mararanasan natin yung pamatay. Right? Ang tinutukoy pong kamatayan ng Biblia na kabayaran ng kasalanan is wala pong iba kundi eternal death. Diba? Ito po yung kamatayan after mo matapos ang buhay dito sa mundo. Yung eternal death po na yon, it is a life that is separated from God. It is a life in hell. Diba? At ang impyerno po, no, kung alam niyo po, ang impyerno, it is a place of torment. Pag sinabi pong place of torment, once na ang isang tao, isang kaluluwa ay mapunta sa impyerno, talagang pahihirapan, nasasaktan, wala na pong katapusan. Kaya siya tinawag na eternal death. Kasi wala na pong katapusan yung paghihirap doon. Kaya siya tinawag na walang hanggang kamatayan. At lahat po ng mga taong mapupunta sa impyerno, ang mga taong mapupunta dito, no, ay ang mga taong hindi kikilala at hindi tatanggap sa Savior, which is si Jesus. O bakit nga ba kailangan kilalanin at tanggapin si Jesus? Bakit mapupunta sa impyerno yung mga taong hindi kikilala at hindi tatanggap kay Jesus Christ? Simple lang po, dahil si Jesus lang po yung tanging daan. Siya lang po yung tanging daan para magkaroon ng isang tao ng buhay. Yun din po yung sinabi ng Romans 6:23. Diba? Sabi po nung una, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. So, ang regalo po ng Diyos Ama ay walang iba, kundi buhay na walang hanggan. Ito na po yung tinatawag natin na buhay sa langit, life in heaven, no? And yung gift of God na yon, no, free gift lang po siya ng Panginoon, eternal life, but yung matatanggap mo lamang po yung eternal life na yon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Diba? Walang ibang makakapag bigay sa atin ng buhay, kundi si Kristo lamang, kundi sa pamamagitan lamang po ni Jesus Christ. Bakit? Sabi din po ng John 14:4, no? Jesus is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Yun yung sabi ni Jesus Christ. So wala pong makakalapit sa Diyos Ama except through Jesus Christ. So Jesus po yung nagbibigay ng buhay. Siya po yung tanging daan
katotohanan at magbibigay ng buhay sa bawat tao na kikilala at tatanggap sa Kanya. Alright, so question, paano naman natin matatanggap ang buhay through Jesus Christ? Ano ba yung dapat mong gawin? Ano ba yung kailangan mong gawin so that this free gift of God, which is eternal life, is matanggap mo through Jesus Christ? Kasi sabi ko nga kanina, sabi ng Bible, no, Jesus is the way. Si Jesus lang yung tanging daan. So paano mo nga ba matatanggap? Paano mo ma-receive yung eternal life, yung buhay sa langit, no? Wala pong iba. Sabi lang din po ng Bible, no, sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. So, malinaw po na sinasabi ng Biblia, opo, kaya po naging free gift ng Diyos ang eternal life, no, dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil po sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos. Kung bakit kailangan niyang ipadala si Jesus Christ bilang kabayaran ng kasalanan. No? Na sa gayon, meron kang pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ano pong sinabi ng Bible verse? Sabi ng John 3:16, ang sino mang sumampalataya kay Jesus, ang sino mang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na siyang nagbayad ng kasalanan, na siyang nagpapako sa krus, na siyang namatay para mapawalang sala tayong mga tao. Kung sino mang mananampalataya sa death and resurrection ni Jesus Christ, sila lang po ang makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Yung mga tao lang po na mananampalataya kay Jesus Christ, sa ginawa ni Jesus Christ na sacrifice, sa atonement, sa redemption, no, sila lamang po ang hindi mapapahamak. Sila lamang po ang makakaligtas doon sa hatol ng Diyos, sa galit ng Diyos, diba? Sa impyerno, sa eternal death, no? Sila lamang po, yung mga taong sino daw po? Mga taong mananampalataya kay Jesus. So kung ikaw po, no, ay kinoconvict ng Lord, and talagang naunawaan mo ang mensaheng ito, no, you should believe that Jesus is the only way. Si Jesus lamang po ang tanging daan in order for you na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At wala pong ibang pamamaraan dito. Hindi po natin maa-attain, hindi po natin makukuha ang eternal life. Magpapakabuti lamang po tayo by our own efforts, by our own works, no? Wala pong ibang way, kundi si Jesus lamang po. Ang kailangan mo lang gawin is manampalataya ka sa Kanya. Manampalataya ka na merong Savior na dumating, na merong Savior na pinadala dito ng Diyos Ama, merong Savior na nag-sacrifice, na namatay, na dumaloy ang dugo para mapawalang sala ka sa kasalanan. Nang sa gayon, no, pagharap mo sa Diyos Ama, wala kang ibang tatanggipin kundi yung buhay. Buhay sa langit, buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan sa presensya ng Panginoon Diyos. Yun lamang po ang ating mensahe ngayong araw na ito, no? I hope you have been blessed and continue to meditate on this word na narinig mo ngayon. And I hope, no, na talagang pumilos ang banal na spirito sa iyong puso and i-convict ka niya that you have to repent from your sin, you have to believe and have faith in the death and the life of Jesus Christ, and that one day, no, merong judgment at dalawa lang po yung pwede mong kahinatnan. Eternal death or eternal life. Yun lamang po. Maraming salamat.